everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Nagkita nga sa isang restaurant itong si Giselle at ang kanyang anak na si Justin, at nagpasari nga itong si Justin dito sa kanyang inang si Giselle. At sabi nga pa nga nitong si Justin na tinawag niya nga isang waiter at sabi niya nga dito kung meron daw ba silang pagkain doon para sa isang walang kwentang ina. At ito nga si Giselle ay masama nga ang tingin dito kay Justin dahil nga ay napakabastos ng ugali nga nitong si Justin, at ganun-ganun na lamang siya kung ito rin ito at wala ngang respeto dito kay Giselle. At ito namang si Justin ay walang pakundangan nga na insultuhin nga ang kanyang inang si Giselle sa harapan ng ibang tao, at doon pa rin niya sinabi na ito nga si Giselle ay napakawalang kwentang ina. Samantala itong si Zoe nga ay hindi nga naniniwala dahil nga sa burol daw ng kanyang inang si Moira ay nakita niya daw na nandoon daw itong si Moira at suot-suot pa nga nito ang wig nitong si Moira. At hindi naman naniniwala itong kaibigan nitong si Moira, at sabi pa nga nitong kaibigan nitong si Moira na hindi na daw maaaring mabuhay pa itong si Moira dahil nga daw ay patay na nga ito at nailibing na nga ito. At ito nga si Zoe ay hindi pa rin naniniwala at napaiyak na lamang siya dahil nga ay pakiramdam nga nitong si Zoe ay buhay pa nga ang kanyang inang si Moira. Ngunit sabi nga nitong kaibigan nitong si Moira na pumunta daw sa libingan nitong si Moira itong si Zoe at doon daw tingnan at hukayin daw ang labi ng kanyang inang si Moira para malaman at natanggap na nitong si Zoe na patay na nga ang kanyang inang si Moira at hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano pa. At ito nga si Zoe ay wala nang nagawa kundi ang isipin na lamang na buhay pa talaga ang kanyang ina, at balak niya nga itong alamin at tinawag niya nga itong si Joyce para puntahan nga ang libingan nitong si Moira dahil nga sabi nga nitong kanyang tita na pumunta siya doon sa libingan at hukayin niya nga itong bangkay nitong si Moira para malaman na nga nitong si Zoe ang totoo kung talaga nga bang patay na nga ba at nailibing na nga ba itong si Moira or buhay pa nga ba ito at nagtatago lamang. At ito nga si Zoe ay hindi na nga nagdalawang isip pa kundi ang tawagin nga itong si Joyce at pumunta nga silang dalawa kahit gabi na doon sa libingan ng kanyang inang si Moira para hukayin nga ang bangkay nitong si Moira. At nagtaka nga at natakot nga itong si Joyce dahil nga sa gagawin nilang itong dalawa nitong si Zoe na hating gabi nga ay maghuhukay sila ng libingan nitong si Moira. At wala nang nagawa itong si Joyce kundi ang pumayag na lamang at tulungan na lamang itong si Zoe para nga magtigil na nga itong si Zoe sa kanyang mga iniisip at paniniwala na buhay pa nga itong si Moira. At hindi na nga nakapagsalita pa itong si Joyce kundi ang sumunod lamang dito kay Zoe dahil naaawa na din siya dito kay Zoe dahil nga ay naniniwala pa rin itong si Zoe na buhay pa nga itong si Moira at nandoon lamang ito sa tabi-tabi at binabantayan siya. Samantala nalaman naman ito nila Aling Susan at nila Lynette na si Zoe daw ay nabubuang na dahil daw nga ay hinuhukay nitong si Zoe ang libingan ng kanyang inang si Moira, at sa pagkakaalam nga nilang lahat na patay na nga itong si Moira at nailibing na nga ang mga labi nitong si Moira. So naawa naman itong si Lynette dito para kay Zoe dahil nga hindi nga matanggap nitong si Zoe na patay na nga ang kanyang inang si Moira. So ito guys ang pakakaabangan natin dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel. And dito po natin malalaman kung talagang buhay pa nga at nailibing na nga itong si Moira or hindi pa, or patay na nga ito. So maraming salamat po and ingat po tayong lahat. Bye bye po. Thank you so much.